Magandang umaga. Ngayon ay Abril 30, 2019, araw ng Martes, and welcome sa second bulletin ng WOTN ATM. Binansagan na po nating WOTN ATM dahil ang anunsyong ito ay may kinalaman o may kaugnayan dun sa ating naging panawagan hinggil sa inyo pong submission ng 2 government valid IDs para po sa posible, inuulit ko po, para sa posibleng magkaroon po ng payout. Ibig sabihin, ikaw, ako, mag-a-apply, isasubmit ko yung aking 2 ID, nang sa ganun ay baka magbakasakali tayo at ay mabiyayaan. Ang bawat isa sa atin ay maging beneficiaryo ng napipintong paglabas ng malaking salapi na para sa sambayan ng Pilipino na nauukol o naaayon sa LOI ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Inuulit ko po na ito po ay hindi ako nagpapaasa. Dahil ako mismo umaasa. Lamang po dun sa sinabi ng ating pong kaibigan. Na isimulan na ang pangangalap ng mga government IDs para ma-establish ang inyo pong identity, ma-establish po ang inyong citizenship. Dahil ang priority po dito sa pagbibigay ng biyaya ay yung mga Filipino citizens at mga OFWs. Ang anunsyong ito ay akin pong malugod na ipinaabot sa inyo na handa na po akong tumanggap. Para sa mga submission ninyo, particular doon po sa mga subscribers natin dito sa YouTube, sa mga audience po natin sa Facebook. At mari po ninyo itong ipakalat. Meaning, kung kayo may kaibigan, may kamag-anak, kapitbahay, maging dun sa dati ninyong kaaway at nanais ninyong matulungan, mari po ninyong sabihin sa kanila. Pero huwag nyo pong pilitin. Dahil yung iba magiging, dahil hindi ho lahat matatanggap o tatanggapin nila ito na without pagdududa, no? Meron iba dyan non-believers, kumbaga. Meron iba dyan mahirap papaniwalain. So, hayaan nyo na lang sila. Huwag nyo na lang pong ipilit. Sabihin na, ayaw mong maniwala, nakakainis. Huwag niya. Hayaan nyo lang sila. Dahil kapag tayo naman nagtagumpay at ito ay maging lubos at maging ganap, di pasensya na lamang po. So, nais ko pong ipaabot at buong lugod po at buong saya na ipinaalam sa inyo na ako po mag-a-apply na rin at magsasubmit na rin po doon sa ng aking sariling ID. So dito makikita po ninyo na ang requirement po ay 2 valid IDs. Mamaya ipupush ko po yung mga listahan ng mga ID para hindi na po tayo paulit-ulit. Yan, ano po yung frontal at yung reverse. So para doon sa mga card type IDs, ano po? Kasi importante na makita ho yung veracity, yung patutuo na yung inyong ID na isinasubmit ay genuine. So, importante yung front at yung back, lalo na kapag ito ay merong lagda. Sa passport naman, itong bagong passport natin, nandito na lang po yung lagda, no? Hindi yung gaya dati na yung passport nasa likod pa yung lagda nung may-ari. Ngayon, isang sheet na lang yan at hinati. So, ito'y sapat na. Dahil ito yung aking front ng ID at ito yung considered the back, na kung saan nandoon yung aking lagda. So pag nagpadala po kayo, dalawang set, ang passport, kung passport ay ganito na lang, pwede na po isang shot na ganito. Pero kung mga card type na tulad nito, kinakailangan po ay back to back. Yan. So, wag na po tayo paulit-ulit. Kasi nahihirapan po ako. Ako lamang po mag-isa ito. Wala po akong katulong. Kapag dinagsaho tayo ng mga aplikante o mga magsasubmit, pag umabot ng ilang milyon to, kawawa naman ng ka-Anton. Hindi ko na po ito kakayanin. Ngayon, maaari na po ninyo yan isubmit doon lamang po sa isang email account na atin pong binuksan for the purposes po na ma-facilitate itong ating proyektong ito. Dito po lang ninyo isasubmit. Wag
wag na lamang po magtanong kung pwedeng i-submit sa Messenger dahil hindi ko po talaga ma-accommodate. Marami po nagko-communicate sa akin sa Messenger. Kaya unawain na lamang po sa ninyo yung aking kalagayan. Hindi ko po ito makokolate. Hindi ko makokolate, may isasaayos kapag dun sa Messenger dahil halo-halo po yung mga mensahe doon. Merong tanong, merong transaction ng ganito, merong ganito, may personal, no? At whereas kung dito sa email na to, isa na lamang po ang babagsakan ng inyo pong mga submissions. And though hindi ko po masasagot ang inyong pong mga katanungan. Kaya nga po inihikayat ko kayo. Inihikayat ko na sabihin po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga relatives na kung gusto po nilang sumali, gusto nilang mag-submit, ay mag-subscribe po kayo dito sa aking channel. Gawa ng manaka-naka ay mag-i-issue po tayo ng mga anunsyo tulad po nito. Kaya mabuti na ho, mainam na po na mag-subscribe kayo at i-press lamang po ninyo yung notification button para makatanggap po kayo ng paabiso kung sakali mayroon pong karagdagang impormasyon na akin pong ihahatid at para mabigyan din ko kayo ng kaalaman tungkol po sa mga nangyayari during yung regular broadcast po ng WOTN. So sa ngayon, buong lugod ko pong pinaalam na handa na po akong tumanggap ng inyong mga submission lamang o hindi ko po may entertain ano pang mga katanungan. Ipadala lamang po dito sa WOTNATUM, WOTNATM@gmail.com. So sa mga nagtatanong, para saan daw po itong ID? Ito pong government ID na pinasasubmit po sa inyo ay para po magawan kayo, magawan ako, tayo, no? Magawan tayo ng isang ATM card na may sinasabing may laman na. May laman na. Hindi ko po sasabihin sa anunsyong ito kung magkano ang pinangako. Pero mukhang substantial and worth our effort. Ako po, wala po akong sinisingil. Hindi po ako manghihingi sa inyo. Ito po ay aking way of persevering o pagpapakita ng pagmamahal sa inyong lahat. Ay tayo rito, wala naman pong mawawala. Yun nga lang, yung datos ay pagkakatiwala ninyo sa akin. Pero makaka-assure po kayo na bago ko po ibigay doon sa responsible doon sa pagpapagawa ng ating ATM, magsasagawa po ako ng due diligence. Ibig sabihin, kikilalanin ko po muna siya. At kapag naging maayos na po yung aming pag-uusap at nagkita ho kami, tsaka ko na po ibibigay sa kanya yung USB na naglalaman na unang mga datos ninyo, yung mga datos natin. So, please, sana wala pong kulang, wala pong hindi tumutugma sa instruction. Simple lang naman po yung aking hinihingi. Back to back, kung card type yung inyong ID at yung frontal ng passport at nagpapakita po ng signature dito sa kabilang pahina. Now, ang mga IDs po, no, nung nakaraang update natin medyo naging mahigpit. Dahil marami yung nagsasabi, wala po kami niyan, wala po akong ganyan. Lalo na po sa kanayunan. Lalo na po sa kanayunan, lalo na po yung mga kapatid nating mga hindi po accessible sa kanila. Ang pagpupunta sa mga tanggapan na kung saan pwede sila magpagawa ng ID at siyempre, gaya halimbawa ng postal ID, medyo mahal yun. No, nasa 500 pesos din. So, ito po buti na lamang po sinabi sa akin na sorry po sa, excuse me dun sa aking pag-ubo. Dito po sinasabi na ito mga acceptable IDs. Ano po? Ang Philippine Passport, SSS, GSIS, maging yung UMID, yung Universal Card na po, pwede na po yun, UMID, PRC, IBP, kung kayo ay abogado, OWA, POEA, para po sa mga OFW,
senior citizens ID, voters ID, postal ID, at driver's license. Yan ang hindi ko naisama nung nakaraang update. Now, yung PhilHealth po ay tinatanggap na po. Yan po ang magandang balita. Hindi na po masyadong mahigpit. Yung PhilHealth ID, TIN card, yung TIN, yung sa BIR, basta may picture importante may picture. NBI clearance, police clearance, barangay clearance, at basta supporting ho yun. Hindi ho pwedeng nag-iisa yung barangay clearance at yun lang, hindi ho. Kailangan meron pong supporting ID na mas matibay-tibay at para ma-establish po yung inyong identity dahil hindi naman po basta-basta ito. No? So, dun sa mga nagtatanong, ay maaari po ninyo yung tago po muna. No? Dahil hindi po ako open na sumagot sa inyong mga katanungan, mga individual questions sa ngayon dahil nag-iisa lang ako at wala po akong kakayahan na i-administer lahat sa sarili kong effort at the moment. Kaya inuulit ko po, dito niyo po muna ninyo ipadala ang inyo pong mga submissions sa wotnatm@gmail.com para po dun sa mga kapatid natin o sa mga kasasamahan nating o kaibigan nating nakapag-submit na sa Messenger nung mga nakalipas na linggo, mangyari lamang po ipakiulit po yung proseso, at ipadala po ninyo yung submissions ninyo diyan na po sa Gmail dahil totoo po matatabunan at natatabunan na ho, hindi ko na po alam. Mahirapan po ako. Kaya mangyari kung nakapagpadala kayo sa Messenger ay ipadala na lamang po ninyo ulit dyan sa Gmail na address na aking ibinigay, wotnatm@gmail.com. So yan lamang po para sa bulletin na ito. Ito po si Anton Israel. Nag-iwan po sa lahat. Isang magandang umaga.